programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe, tuluyang nahulog sa sarili niyang patibong sa ina niyang si Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Habang minamanduhan ni Moira si Olga at Do Carlos, nakatanggap ng tawag si Moira galing kay Zoe. Gustong makipagkita ni Zoe sa mami niyang si Moira. Labis naman na natuwa si Moira dahil akala niya ay napatawad na siya ng anak niyang si Zoe. Hindi alam ni Moira na handa na si Zoe para isuplong siya sa mga pulis kapalit ng kalayaan ni Zoe. Pinagmayabang pa ni Moira kay Doc Carlos na hindi siya natiis ng anak niyang si Zoe, kaya gusto raw makipagkita ni Zoe sa kanya. Hindi naman alam ni Zoe na pati siya ay mahuhulog sa sarili niyang patibong. Dahil nga nang hindi matanggap nitong si Moira na isinuplong siya ni Zoe sa mga pulis pati na rin kina RJ, ay isinuplong niya rin nga o inamin rin nitong si Moira ang lahat ng kasalanan ni Zoe sa pamilya Tanyag, lalong-lalo na ang pagpatay nitong si Zoe sa mismong ama ng pekeng ama niya na si RJ. Nagimbal lahat, maging si Annalyn ay nagimbal sa revelasyong inamin sa kanila ni Moira. Nauna na ngang nahuli itong si Doc Carlos matapos niyang sundan itong si Moira dahil sa nalaman niya na pinagtangkaan ni Moira ang buhay niya. Hindi alam nitong si Doc Carlos na isinet up lang pala itong si Moira para magpunta sa park. Pinipilit nga nitong si Moira na paaminin ang anak niyang si Zoe sa kasalanang ginawa niya. Sinabihan ni Moira si Zoe na ipagpapatuloy pa rin ba ni Zoe ang kasinungalingan niya sa pamilya Tanyag. Hindi naman naniwala si RJ sa sinasabi nitong si Moira. Sinabi ni RJ na wag nang idamay pa si Zoe sa mga kasalanang ginawa nitong si Moira. Pina-turn over na nga itong si Moira sa mga pulis. Galit na galit si Moira dahil hindi siya pinaniwalaan nitong si RJ. Napakatanga raw talaga nitong si RJ dahil patuloy pa rin siyang naniniwala dito kay Zoe kahit marami nang ang ginawang mali at kasinungalingan ang anak nitong si Zoe. Habang pinapasok nga itong si Moira sa sasakyan ng mga pulis, nagwika si Moira na pagsisisihan raw lahat ni Zoe lahat-lahat ng ginawa niyang pagsuplong sa sarili niyang ina na si Moira. Nagbanta nga rin itong si Moira kay Nushiji na babalikan niya si Nushiji. Sinabi na rin ni Moira na wala siyang kapatid na katulad nitong si Nushiji. Hindi raw niya matatanggap si Nushiji kahit kailan. Sumagot naman si Nushiji na kahit raw si Nushiji ay hindi niya natatanggap itong si Moira. Wala rin raw kapatid na kriminal itong si Nushiji. Agad naman na ipinasok sa loob ng sasakyan itong si Moira para dalhin na sa presinto. Pag-alis ng sasakyan ng mga pulis ay iyak ng iyak si Zoe. Sinabihan ni Annalyn si Zoe na huwag mag-guilty sa ginawa niya dahil tama lang daw lahat ng ginawa nitong si Zoe. Nang hingi ng tawad itong si Zoe sa mga kasalanan niya kay Annalyn dahil inamin na raw sa kanya ni Olga lahat-lahat ng kasalanang ginawa ng mami niyang si Moira, kasama na ang pagpapalaglag ng anak nitong si Zoe na si Moira raw talaga ang may pakana. Nang hingi nga rin ng tawad itong si Zoe sa pekeng ama niya na si RJ. Dito nga ay naging proud itong si Nushiji, Annalyn at RJ kay Zoe dahil ginawa ni Zoe ang tama kahit na nga sobrang dami pa ng ginawa nitong mali sa pamilya Tanyag at sa iba pang mga tao.
Pinatawad nitong si RJ ang anak-anakan o pekeng anak niya na si Zoe para hindi na makaramdam ng pag-guilty itong si Zoe sa ginawa niyang pagsuplong sa sarili niyang ina na si Moira. Nag-iyakan sila sa sobrang dami ng hininging kapatawaran nitong si Zoe dito kay Annalyn at RJ. Wala raw kasalanan si Zoe dahil nabilog lang raw ang utak ni Zoe ng ina niyang si Moira. Samantala, lingid sa kaalaman nila RJ na habang binabiyahe si Moira papunta sa presinto ay may nang-ambush ng sasakyan ng mga pulis kaya nakuha nila muli itong si Moira. Nag-aantay naman itong sila Lynette dito sa presinto para makausap itong si Moira. Pagdating ng mga pulis ay agad nagtanong itong si Lynette sa pulis kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Moira sa presinto. Dito na nga sinabi ng pulis na bad news para sa kanila dahil habang nasa biyahe sila ay inambush ang sasakyan ng mga pulis kaya nakatakas itong si Moira. Dismayado nga ang mukha nitong si Lynette matapos niyang malaman ang nangyari dito kay Moira. Hindi pa rin pala natatapos ang problema nila dahil nakatakas pa itong si Moira. Sa kabilang banda, sa Apex, nakarating na nga kila Annalyn ang balita na inambush ang sasakyan na sinasakyan nitong si Moira. Agad nga na nagtanong itong si Annalyn kay Zoe kung kinontak na ba nitong si Moira ang anak niyang si Zoe. Tinanggi naman agad nitong si Zoe ang tinatanong nitong si Annalyn sa kanya. Sinabi ni Zoe na wala na raw pakialam itong si Zoe sa mami niyang si Moira dahil trinaydor na daw ito ni Zoe. Tapos daw ay tutulungan pa raw niya para makatakas sa mga pulis. Maya-maya ay isang armadong grupo ang pumasok sa Apex. Lahat sila ay tinutukan ng baril ng mga ito. Isang bagong karakter na naman ang pumasok sa abot kamay na pangarap bago pa matapos ito ngayong linggo. Hinostage silang lahat ng mga armadong lalaki na nakakulay itim. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa biglaang pagdating ng mga armadong lalaki. May kinalaman kaya itong mga armadong lalaki sa pagkatakas muli nitong si Moira? Padala kaya ito ni Moira sa Apex para guluhin silang muli? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!